Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at luminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos, na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad, at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa ngayong araw ay continuation ng farewell speech ni Pablo sa mga leaders ng Efeso sa daungan ng mga barko sa Mileto. Nagbigay si Pablo ng warning sa mga leaders ng community. Dapat bantayan nila ang kanilang sarili at ang kawan o communities na ipinagkatiwala sa kanila. Sila ang itinalaga ng Espiritu Santo na maging mga leaders ng kawan na binuhusan ni Kristo ng Kanyang dugo. Maging mapagbantay sila kasi pag alis niya, siguradong may darating na mga mababangis na aso na lalapain at ikakalat ang tupa. Ipapakalat nila ang kasinungalingan at guguluhin ang katuruan na iniwan ni Pablo sa kanila. Maring ang iba sa mga asong ito ay nanggaling mismo sa kanilang grupo. Sabi ni Pablo na 3 taon siyang nagpagal araw at gabi sa pagbibigay ng wastong aral sa kanila. Huwag nilang sayangin ang mga katuruang ito. Pinaalaala rin ni Pablo na sa loob ng 3 taon nandoon siya na hindi siya tumanggap ng pilak o ginto mula sa kanila. Nabuhay siya sa kanyang sariling sikap. Si Pablo ay may hanap buhay. Siya ay gumagawa ng mga tolda. Doon siya nabubuhay. Masipag siya sa trabahong ito para hindi siya umasa sa iba at masuportahan niya ang kanyang sarili.
Nagbibigay din siya ng halimbawa sa mga Kristiyano na dapat maging masipag sa trabaho upang makatulong din sa mga nangangailangan, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa ang nakatatanggap. Iyakan silang lahat nang matapos na si Pablo ng kanyang pamamaalam. Masyado silang nalungkot noong sabihin ni Pablo na hindi na sila muling magkikita. May binanggit si Pablo ng isang sentence na sabi niya ay galing mismo sa Panginoong Hesus, at ito ay, mas mapalad ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Ang kasabihang ito ay hindi natin matatagpuan sa alinman sa 4 na ebanghelyo. Ito'y nagpapakita na hindi lahat ng salita o gawa ni Jesus ay nasusulat sa ebanghelyo. May iba pa siyang ginawa na naipasa sa atin sa pamagitan ng apostolic tradition. Ang mga salita at mga gawa ng mga apostol na wala sa mga ebanghelyo. Maganda din ang sinabi ni Pablo na dapat tayong magsikap at maging masipag upang hindi tayo umasa sa iba at upang may maitulong pa tayo sa mga mahihina at mga nangangailangan. Kaya ang pagsisikap natin ay hindi lang dapat para sa atin. Magsikap din tayo para sa iba, lalo na sa mga hindi masyadong pinalad o hindi kasing galing natin. Babalik ulit tayo sa ating slogan noong naghahanda tayo ng celebration ng 500 years of Christianity. Gifted to give. Let us maximize the use of our gifts so that we can also give to others. At huwag tayong malungkot na tayo ay nalalamangan dahil tayo na lang ang palaging nagbibigay. Kasi sabi nga ni Jesus na mas pinagpapala ang nagbibigay. Hindi tayo nawawalan kapag tayo ay tumutulong. Mas binibiyayaan pa nga tayo. O Banal na Espiritu, tulungan po ninyo kaming magmalasakit ng aming pananampalataya ay hindi madagtaan ng kasamaan o malusaw. Marami po ang mga influensya sa aming buhay ngayon. Sana po hindi kami madala ng mga mali o masasamang katuruan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.